Good morning mga mommy! Ngayong umaga ay ipapakita ko sa inyo ang aking morning routine dito sa Japan. Pagkagising ko pa nga lang sa umaga ay nagsasalang na ako ng mga labahin sa washing machine. 4 na beses nga akong magpaikot ng washing machine dahil sineseparate ko ang mga towel, damit ko, damit ni Hapon at damit ng mga bata. Dahil half day lang naman sa kindergarten ni Masato, hindi ko na siya pinapasok para makatulog ng mas mahaba. Napakaganda nga ng sikat ng araw ngayon, kaya masarap maglaba at magsampay. Dahil siguradong matutuyo agad at mabango pa. Dito sa Japan, kapag sa mansion o sa building or condominium ka nakatira, ang mga damit ay sinasampay sa veranda. Habang umiikot ang mga damit sa washing machine, ay nagbe-breakfast na rin ako at nagche-check sa social media. Pagkatapos ay maghuhugas na ako ng mga pinagkainan. Konti lang naman ang hugasin ko at hindi pa rin ako tapos maglaba at magsampay. Maya-maya lang ay pupunta na ako ng supermarket para mamalengke ng iluluto ko ngayong pananghalian. Naisipan kong magluto ng lunch dahil nandito si Masato. Kapag may pasok kasi ang mga bata at ako lang mag-isa, madalas sa convenience store lang ako bumibili ng kakainin ko. Dahil fuyu or winter na dito sa Japan, gusto ko laging magluto ng sinigang. Masarap naman kasing humigop ng maasim at mainit na sabaw tuwing taglamig. Nakita niya daw ito sa TV kaya gusto niya itong tikman. Ito namang sliced cheese ay ipapalaman ko sa pandesal. Ito ang sausage na lagi kong binibili. Pero dahil pala desisyon si Masato, mas masarap daw ito. Lagi rin akong bumibili ng minced pork and beef kapag namamalengke ako. Naghahanap nga ako ng pork na ilalagay ko sa sinigang. Buta, bara o pork belly ang lagi kong ginagamit sa sinigang. Bumili na rin ako ng chicken. At dito nga kami natagalan sa Natchang Orange or orange juice ni Masato. Ang gusto niya kasi, siya mismo ang kukuha ng orange juice. Ayaw niya talagang magpatulong. Ganito kasi ang edad na gusto nila na sila na mismo talaga ang gagawa. Sabi ko kay Masato, pumili na siya ng gusto niyang kainin para may pangmerienda siya mamaya. Napakahilig ni Masato sa chocolates at sandwich. At ito nga ang bigas na lagi kong binibili. Bukod sa masarap, ito ay hindi na kailangang hugasan. Nakakatuwa talaga tong si Masato. Gusto niya, lagi niya akong tutulungan sa pagbubuhat. At ito na nga ang mga pinamili ko kanina sa Ion Supermarket at My Basket. Ang lahat ng ito ay nagkakahalaga ng 4,000 yen at ang bigas naman ay 2,300 yen. At lahat ng ito ay pinasok ko na kaagad sa ref or sa rezo ko. Pagkatapos nga ay tinuloy ko na naman ang paglalaba at pagsasampay. Wala talagang katapusan ang mga gawaing bahay. Kaya believe talaga ako sa mga mommy na napagsasabay ang pagtatrabaho, pagko-content, pag-aalaga ng mga anak, at pag-aasikaso sa mga gawaing bahay. Bilang isang full-time housewife at mommy dito sa Japan, nahihirapan din talaga ako. Dahil alam nyo naman dito sa abroad, hindi uso ang katulong. Ang lahat ng bagay ay dapat mong matutunang gawin at lahat ay dapat ikaw ang gagawa. Hindi mo pwede itong iasa sa ibang tao. At pagkatapos ko ngang magsampay, magluluto naman ako. Naisip ko na chinjao rosu na lang ang lutuin dahil napakadali lang naman itong lutuin. Maghihiwa ka lang ng bell pepper or piman at bamboo shoot or takenoko. Hinihiwa ko lang ng pahaba ang takenoko at pati na rin ang piman. Mas maganda na pare-pareho ang hugis ng hiwa para magandang tignan. Nilalagyan ko rin siya ng paborito ni Masato na konnyaku para mas maraming sahog at mas healthy. At syempre, pahaba din ang hiwa.
Minced pork and beef ang isasahog ko at ito ngang kukdu, chinjaw rosu ang gagamitin kong pampalasa. Lutuin lang sa konting mantika ang karne at ilagay na ang mga gulay. Haluin lang ng konti at ilagay na rin ang konnyaku. At haluin lang ulit ng konti. Pwede namang hindi na maglagay ng konnyaku. Nilalagay ko lang ito dahil paborito ito ni Masato. Takpan lang ng ilang minuto para lumambot ang mga gulay. Pagkatapos, haluin ito ng mabuti. Ihalo na ang kukdu, chinjaw rosu sauce o pampalasa. Madalas ko itong bilhin dahil masarap at napakadali lang lutuin. Nilalagyan ko lang ng konting soy sauce para mas malasa. Haluin lang ng sandali at ayan, luto na ang ating chinjaw rosu. Napakasarap nitong i-partner sa gohan o sa white rice. Siguradong mapaparami na naman ang kain namin. Tingnan nyo naman kumain ang batang ito kung ano-anong mga kakulitan ang ginagawa. Matatawa ka na lang talaga. Paborito rin ito ni Ayaka, kaya siguradong marami rin siyang makakain.